Kararating lang noon ni Franco galing London. He'd been stayed there for almost 4 years. Nilisan niyang bansa para kalimutan ang sakit na dulot ng trahedya na naging sanhi ng pagkawala ng isang babae, or mas tamang sabihin, nag-iisang babaeng mahal at mamahalin niya habang buhay. First year college noon si Maricar. Nanggagaling si Maricar sa isang simpleng pamilya mula sa probinsya. Hindi sila mayaman, ngunit hindi rin naman mahirap ang pamilyang pinanggalingan ni Maricar. Parehong mga guro ang mga magulang niya sa iisang public elementary school sa kanilang bayan. Gusto ng parents niya magiging guro din siya, ngunit sadyang hindi hilig ng dalaga ang magtuturo. Pagiging doktor ang nais niya. Pangarap niyang makatulong sa mga kababayan niya, particular na sa orphan area. Ngunit ang simpleng pangarap ng dalaga biglang nabago nang makilala niya si Franco. Unang nagtagpo ang landas ni Maricar at Franco, ang bunso sa 3 magkakapatid at nag-iisang lalaki sa pamilya de la Merced. Sila ang may-ari ng de la Merced Hospital and Colleges, kung saan si Maricar pumapasok. Ang simpleng pagkakilala ng isa't isa na uwi sa malalim na relasyon na humantong sa sumpaang walang sino mang makapaghiwalay sa kanila habang buhay. Napuno ng tawanan sa loob ng sasakyan ng binata. Lulan doon ang magkasintahan. It was their 3rd year anniversary being a couple. They want to spend 2 nights together sa isang tahimik na beach resort sa probinsya na malapit lang sa tahanan ng parents ni Maricar. Nakapagpaalam na rin naman siya sa kanyang mga magulang, kaya wala nang magiging problema. Dahil long weekend din naman noon nang biglang huli na para umiwas pa ang binata. Malakas na sigaw ng dalaga, kasabay ang nakakabinging pagsabog. Salpukan ng 2 sasakyan sa gitna ng mahabang kalsada. Halos nadurog ang kotseng sinasakyan ng magkasintahan, na sa tingin ng mga nakakita, milagro na lang kung may mabuhay pa. Samantala ang malaking truck na puno ng mga gulay ay wala man lang ni kahit kunting sira. Maging ang driver nito, wala man lang natamo ni kahit na kunting galos sa katawan. Subalit, wala ngang imposible kung ang Diyos na nga ang may akda. Isang himala na labis na ipinagpapasalamat ng pamilya ni Franco, pati na ang mga parents ni Maricar. Maricar and Franco were survived, ngunit nawala naman ng paningin ang binata. Tinamaan ng maraming bubog ang mga mata niya dahil sa ginawa niyang pagprotekta sa kanyang kasintahan. Sobrang naantig ang dalaga. Alam niya kung gaano siya kamahal ni Franco, ngunit hindi niya sukat akalaing magawa nitong isakripisyo ang sariling buhay para lang mailigtas siya sa tiyak na kamatayan. Si Maricar ang sinisisi ng parents ni Franco kung bakit nabulag ang kanilang anak, lalo pat hindi siya gusto ng mga magulang na binata para sa kanilang anak dahil nga hindi nga naman sila mayaman. Kung baga sakto lang ang pamumuhay na meron ang pamilya ni Maricar. Kaya siyang pag-aralin ng mga magulang nito hanggang college dahil nag-iisa lang rin naman siyang anak ng pamilya. Hirap kasi magbuntis ang mama niya noon. Bukod sa di matigil-tigil na paninisi ng pamilya ni Franco sa inosenteng dalaga, idagdag pa ang bigat ng pagkagilty niya at labis na awa sa kasintahan. Isang mabigat na desisyon ang ginawa niya. Wala na rin namang silbi ang kanyang buhay. Ano pa bang silbi ng buhay niya kung pinagbabawalan siyang makalapit at makita man lang ang binata? Galit ang parents ni Franco sa kanya, sagad hanggang buto. Dahil sa nangyari, mas lalo pang inayawan si Maricar ng pamilya ni Franco. Kaya naman, pumayag siyang iwanan ang binata. Palabasin na namatay siya sa nangyaring aksidente. Magpakalayo-layo at hindi na magpakita pa kailanman.
Patawad, Franco. Puno ng luhang sambit ng dalaga sa kawalan. Halo-halong sakit ang nararamdaman niya sa mga oras na yun. Sakit dahil sa kasalanang siya ang dahilan kung bakit nabulag ang kasintahan. Sakit dahil sa hindi man lang niya pwedeng makita ang nobyo kahit anong pagmamakaawa niya pa. At sakit dahil kahit alagaan man lang niya ito, hindi man lang niya maggagawa. At ang mas masakit, dahil sa gagawin niyang pagsira sa sinumpaan nilang walang iwanan habang buhay. Mabuti na ngayon, anak, para matahimik na rin tayong lahat at para mabilis na rin makarecover si Franco sa oras na magising ito. Nasa state of coma pa rin kasi ang binata, 12 days na ang lumipas. Nakakonfine ito sa sariling hospital na pagmamay-ari ng pamilya de la Merced. Ilang araw pang lumipas. Sa hospital, abot-abot ang pasasalamat ng mami ni Franco. Dininig na rin sa wakas ang panalangin nilang magising ng anak. And here, finally, nagising na rin ang binata after 16 long exhausted days. Unang salitang kumawala mula sa bibig ng binata, ang pangalan ng kasintahan. Maricar? Mahinang boses, sakto lang para marinig ng kanyang mommy Chona. Nagtatalon sa sobrang tuwa ang mommy niya, ignoring the first word uttered from his beloved son. But Franco never acknowledged his mother's appearance. Lalo na ng pagdilat ng kanyang mga mata ay wala siyang nakita. Don't worry, son, makakakita ka rin soon. Hindi tayo mahirapan maghanap ng eye donor. Kampante at puno ng sayang wika ng kanyang ina na sa pangalawang pagkakataon, pinagsawalang halaga lang ng binata. Where is Maricar, mom? Ba't hindi ko narinig ang boses niya? Kanina ko pa siya hinahanap, di ba? Desperadong tanong ng anak niya na bagamat may idea na, pinili pa niyang maging kalmado. Wala na siya, anak. Hindi siya nakaligtas. Diretsahang tugon ng kanyang daddy. Hindi naniwalang binata. Paanong patay na? Kung may dapat na namatay, siya yun dahil sigurado siya kung paano niya prenotektahan ang dalaga. But their parents insisted. Secondly, pinatunayan din ng mga magulang ng dalaga na siyang labis na ikinaguho ng mundo ng binata. Sinisisi ni Franco ang kanyang sarili. Isa siyang walang kwentang lalaki. Pabayang kasintahan. Isang malaking pagkakamali na siya'y nabuhay pa. Samantalang ang kasintahan niya ay hinayaan lamang niyang namamatay. Untag niya. Ngayon, paano niya pa maipagpatuloy ang buhay kung binabalot siya ng labis na kalungkutan? Sana hindi na lang siya nakaligtas pa. Dagdag niya pa. Nawala na ng gana si Franco. Ni magsalita at kumain, ayaw niya nang gawin. Ayaw na nga rin niyang uminom ng gamot at mas lalong ayaw niya na ring makakita pang muli. Nagkukulang siya sa kwarto at ayaw nang makipag-usap pa kahit kanino. Kapansin-pansin ang mabilis na pagbagsak ng katawan ng binata. Nabahala naman ang mami niya. Isang pasya ang ginawa ng madam labag man sa kanyang kalooban. Paalis na noon ang pamilya ni Maricar. Malungkot man na iwanan niya ang lugar na kanyang kinalakihan. Ngunit kailangan. Hinihintay lang naman niyang magising si Franco. At ngayong gising na, wala nang dahilan pa para mananatili pa siya sa lugar. Kailangan niya nang lumayo para makalimot. Sa malayong lugar, tutuparin niya ang pangarap niyang magiging ganap na doktor at suportado naman siya ng kanyang mga magulang. Maricar? Mahinahon at utal-utal na tawag ni Madam Chona. Sandali lang silang nag-usap at naintindihan naman agad ng dalaga. Walang pag-alinlangang pumayag si Maricar. Kahit ano, gagawin niya basta para kay Franco. Ngunit tandaan mo ito. Si Maricar patay na. Paalala pa ng mami ni Franco. Alagaan mo lang ang anak ko.
Ngunit hindi niya kailangang malaman na ikaw si Maricar. Mahigpit na bilin ng malditang ginang. Walang pagdadalawang isip na pumayag ang dalaga. Risky man at sobrang sakit sa part niya. Pero at least kahit papano, mababayaran na rin niya ang sakripisyong ginawa ng nobyo para sa kanya. Samantala ang mga magulang ng dalaga, tumuloy na rin sa pagluwas patungo sa probinsya ng Cebu. Sir Franco? Pigil hiningang untag ng dalaga na halos nagkanda samid-samid ng dila niya. Nang finally lumantad sa harap niya, pagkabukas lang ng pinto ng kwarto ng binata. Sobrang naawa siya sa kalagayan ng binata. Payat, magulo ang buhok, mahabang balbas at halatang matagal nang hindi napaliguan. Nakasalampak pa ang katawan nito, kasama ang nagkalat na mga basura sa sahig. Anong ginawa niya sa kanyang sarili? Wika niya sa kanyang isip habang lumuluha. Kahit anong pagpipigil niya ay hindi niya kayang pigilan ang paglandas nito. Ang gwapo't masayahin niyang kasintahan. Bakit naging ganito na kamiserable ngayon? Puno ng habag niyang wika sa isip habang pinagmasdan ang nakakaawang kalagayan ng dati niyang kasintahan. Samantala, nanayo bigla ang balahibo ni Franco pagkarinig pa lang sa boses ng bago niyang personal nurse. It was Maricar's voice. Was he heard correctly? Kabadong tanong niya. Who are you? Madiing tanong ng binata. Sandaling katahimikan ang naghari. Ramdam ng binatang may nakatingin sa kanya. Nasisiguro niya na ito yung taong tumatawag sa kanyang pangalan kanina. I felt your presence. Come on, speak! Atat na utos ng binata. I'm Danica Alvarado, sir. Your new private nurse. Mainhin na wika ng dalaga. Sa totoo lang, hindi umabot ng 1 linggo ang pinakamatagal na naging private nurse ni Franco. Actually, halos araw-araw na nga ito kung magpalit ng nurse. Walang nakakatagal sa sama ng ugali ng binata. Halos lahat sa mga ito umaalis na luhaan. Who are you again? Muling tanong ng binata. Nangangatog ang buong katawan nito habang pilit na iginigiya ang sarili patayo mula sa pagkasalampak sa gilid ng kanyang kama. Napatras ng bahagya si Maricar. Mukhang nakilala ng nobyo ang boses niya. Pilit niyang nilalabanan ang kaba at buong tapang niyang hinarap ang binata. Dahan-dahan lang po, sir. Baka matumba po kayo. Saway ng dalaga na may matatag na boses. Pagkuway biglang natahimik ang binata. Baka nga lang kaboses ito ni Maricar. Ngunit ano bang nangyari sa kanya? At napasunod siya ng babaeng ito nang walang kahirap-hirap. Ni hindi man lang ito nagawang bulyawan at itaboy kagaya ng ginawa niya ng mga nauna niyang mga private nurse. Nang dahil sa kahawig na boses ni Danica kay Maricar, nahanap ni Franco ang katahimikan ng kanyang isipan. Tila ba ang gaan ng pakiramdam niya kapag kausap niya ang kanyang private nurse. Ano bang nangyari sa kanya? Pati ang pabango ni Maricar noon, naamoy niya sa kanyang nurse ngayon. Ang pagkakaiba nga lang, may asawa at mga anak na daw ito. Yun naman ang kwento ng dalaga sa kanya. Dumaan pa ang mga araw, hindi na malayang unti-unti na palang umaliwalas ang dating madilim na aura ng binata, bagay na ikinatuwa naman ng parents ni Franco. Ngunit ang pasalamatan at mabago ang tingin nila sa dalaga na nanatiling ipinagkait ng mga ito. Imposibleng mangyayari. Determinadong wika ng mami ni Franco. Dahil si Maricar ang dahilan kung bakit nabulag ang kanilang anak. Ang pagsagip ni Franco sa walang kwentang babae na si Maricar ay siyang dahilan kung bakit dinanas ng bunsong anak nila ngayon ang ganitong pagsubok. Kaya nararapat lang na pagsilbihan nito ang kanyang anak. Actually, kulang pa ang kabayaran ng mga iyon para sa ginawang sakripisyo ni Franco sa babaeng yun. Mahabang litanya ng mataray na mother ni Franco.
Lihim na lumuluha ang nakayukong si Maricar. Ni isang salita ng pagtutol, hindi niya ginawa. Totoo naman ang lahat ng sinabi ng mataray na nanay ni Franco. Kaya naman, gagawin niyang lahat para mapapayag lang ang dating nobyo na magpa-opera. Kahit pa mangangahulugan na iyon na ang kahuli-huliang pagkakataon na makasama niya ang kanyang dating nobyo. It is about time that they apart forever. Naiwan ba kung makakaya niya? Binusog na lang niya ang mga mata sa pagtitig sa binata. Because this is the last day na masilayan niya ang dating kasintahan. Lilipad na ito kinabukasan patungong ibang bansa para magpa-opera. Hindi kasi napapayag ni Franco ang parents niya para isama ang kanyang paboritong nurse. May pamilya din kasi itong maiwan, kaya hindi maaaring isama ito. Na naintindihan naman ng binata. Malugod yung tinanggap, sumasalungat man ang puso't isip niya. Hiling na lang ng binata na sana'y makilala niya ito ng personal pagbalik niya ng bansa. Samantalang lihim na humihikbi ang dalaga dahil sa sobrang sakit. Sakit na walang kapares, isang pasyang walang mapagpipilian. 2 weeks later, kasabay ng pagtanggal ng bindahe ng mga mata ni Franco, ang pagdating naman ng masamang balita. Wala na si Nurse Danica. Patay na ang personal niyang nurse na siyang nag-inspired sa kanya para magpa-opera. Biglang naglaho ang saya. Bakit? Tanong niya. Sa pangalawang pagkakataon, muli na naman siyang naiwan. Bakit palagi na lang siyang iniwan ng mga tao na mahalaga para sa kanya? Wala naman sana siyang iba pang hinahangal, kundi ang makita ang paborito niyang nurse at makapagpasalamat ng personal sa babaeng naging matyaga sa kanya noong panahon ng kanyang pagkalugmok. Hindi matatanggap ni Franco kung kailan na nakakita na siyang muli sa kapanangyari. Anong klaseng biro ng kapalaran ito? Puno ng hinanakit niyang tanong. Nagkaroon daw ng sunog sa kanilang lugar. Mahimbing na natutulog ang pamilya ni Nurse Danica noon. Buong pamilya niya'y nasawi sa trahedya. Ang totoo nga anak, it was happened last week ago. Pinili ko lang na manahimik upang hindi maabala ang operasyon mo sa mga mata. Gawa-gawang kwento ng kanyang mami. Lihim naman na natuwa ang kanyang ina. Sa reaksyon kasi ng anak, sigurado siyang naniwala ito. Wala man lang kamalay-malay ang binata na ang lahat ng iyon ay puro kasinungalingan lamang. Kaya naman, nananatili siya sa Austria. Inaabala niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho sa ibang hospital. Samantala ang sarili niyang hospital sa bansa na siyang mamanahin niya balang araw ay pinabayaan niya. Hindi siya kayang pilitin ng kanyang mami para umuwi na. Tingnan mo kung ano ang naging bunga ng pangingialam mo, Chona. Magdasal ka lang na hindi malaman ng anak mo ang ginawa mo. Dahil pag mangyari yun, wala kang makukuhang tulong mula sa akin. Puno ng galit ng salita ng chairman na daddy ni Franco. Nung una pa lang, hindi na talaga sang-ayon ang chairman. Ngunit pinili lang itong manahimik para pagbigyan ng kanyang asawa. Ngunit ngayong inulit na naman ito, ngayong muli na naman niyang pinatay sa isip ni Franco ang kawawang dalaga, wala na siyang makukuhang tulong mula kay chairman. Kaya naman, bilang pagtanaw ng utang na loob sa dalaga, tinutulungan ng chairman ang pamilya ni Maricar para mailagay sa ayos ang paglipat nila sa probinsya ng Cebu. Si Maricar na may nagpatuloy sa pag-aaral sa isa sa mga medical school na pagmamay-ari ng pamilya ni Franco. Sa kabilang banda, nababahala naman ang mami ni Franco. Ilang taon na ang lumipas, ngunit ang bunso niyang anak wala pa ring balak na umuwi ng bansa. 32 na ito at nabahala ng ina at baka hindi na makapag-asawa ang bunso niyang anak. Lahat kasing mga babaeng nirereto niya dito, nireject lang ng binata.
Kasabay kasi ng pagkamatay ni Maricar, namatay na rin ang puso ng binata. Isa pa, pakiramdam ni Franco, may dala siyang isang sumpa. Lahat kasi ng mga babaeng malapit sa kanya ay nawawala. Ngunit lingid sa kalaman ng binata, kagagawan pala ito ng dominante niyang ina. Subalit sa isang hindi inaasahang pangyayari, biglang napauwi si Franco. Nagkaroon ng mild stroke ang kanyang daddy dahil na rin sa sobrang pagod. Hindi lang isang hospital kasi ang pinapatakbo ng kanyang daddy, kundi marami pa sa iba't ibang probinsya ng bansa. Kasama na doon ang mga medical school na pagmamay-ari rin ng kaniyang pamilya. Sa totoo lang, hindi naman sana siya uwi kung hindi dahil sa kanyang daddy. Mahal niya ang kanyang daddy, kaya naman ayaw niya na mawala na naman siya ng mahal sa buhay for the third time. Kaya naman, sinisigurado niya na hindi na mangyayari iyon sa pangatlong pagkakataon. Pero ang kagustuhan ng kanyang mami na mag-asawa siya ay hindi mangyayari, sinisigurado ng binata. Uuwi siya para sa kanyang daddy, hindi sa kung sino mang babae. Madiin niyang wika. Magkahalong kaba at excitement ang pumuno sa puso ni Maricar. Kalat sa buong hospital kung saan siya kumukuha ng internship. Ang pagdating ng bunsong anak ng chairman, alam ni Maricar na si Franco iyon. Bangamat nasa Cebu siya at imposibleng magkita pa sila ng binata, ngunit hindi pa rin maiwasan ng dalaga na matuwa. Ang mahal niyang si Franco, ngayon natitiyak niyang bumalik na rin ang dating sigla. Kinikilig naman ang lahat ng mga babaeng intern na kasama ni Maricar. Super gwapo at sobrang hot daw ng doktor na ito. Bukod doon, still single daw ito sa edad na 32. Pero girls, may nasagap akong kwento about the past ni hot doctor. Panimula pa ni Mia, isa sa mga kasamahan ni Maricar. So, totoo yata ang sabi-sabi na kaya matagal itong hindi umuwi dahil sa pagkamatay daw ng nobya 4 years ago. Dugtong pa ni Janice. Mahirap lang daw kasi ang girl kaya ayaw ng mother ni Doc. Sagot pa ni Mia. Kinikilibutan ang nanahimik na si Maricar. Sumasariwa sa kanyang alaala ang nangyari. Hindi lang siya isang beses na pinatay ng matapobreng Madam Chona, kundi 2 pa. Biglang napalingon si Janice sa tahimik na si Maricar na nooy pilit na nilalabanan ang panunubig ng mga mata. Intern Marie, hindi ba nanggaling ka sa main school sa Manila? Alam mo ba ang buong kwento? Wala sa isip na naitanong ni Intern Janice. Umiling si Maricar. Hindi. Maiksing sagot ng dalaga, sabay tayo upang hindi mapansin ng mga ito ang nakaambang na luha sa mga mata. Mabuti na lang at hindi na siya kinulit pa ng mga kasamahan. He is coming next week by the way. Sabat pa ng kararating lang na si Xander. Isa si Xander sa mga kasundo niyang intern sa hospital. Actually, matagal na nga nagpapalipad hangin itong si intern Xander kay Maricar. But Maricar always avoiding him. Dahil si Franco lang ang nag-iisang lalaking iniibig niya. Wala ng iba. Really? Halos magkasabay na tanong ng mga mahaharot niyang kasamahan. Pinatunayan naman iyon ni Xander. Paanong hindi niya malaman? Close friend lang naman ang pamilya niya sa De La Merced family. He is going to visit all the branches around the country. Dahil nga may sakit ang chairman na daddy nito. Dagdag pa ni Xander. Kaya naman, nasisigurado nilang kasama sa bibisitahin ng hot doctor silang mga intern of course. Biglang napatigil si Maricar na tila ba napako siya sa kanyang kinatatayuan. Nangangatog ang mga panya't hindi niya kayang humakbang pa. Dumadagong-dong ang kaba sa puso niya habang ang mga kasamahan niyang mga babae sobrang kinikilig at super excited.
Okay na para sa kanila kahit makita't makamayan man lang doon nila ang isa sa mga iniidolo nilang doktor. Hindi matigil-tigil si Maricar sa isang tabi. Wala siyang mahagilap na paraan para maiwasan ang nakaambang na pagkikita nila ng dating kasintahan. Mag-a-absent kaya siya o kaya mag-quit na lang sa internship niya? Heist? Ano ba? Untag niya. Kung sa bagay, next week pa naman yun. May mahaba pa siyang panahon para mag-isip. Pagpapakalma niya sa kanyang sarili. Well, ang totoo, kung alam lang nila kung gaano niya kagustong makita at mayakap, ang mahal niyang si Franco, kung hindi lang dahil sa kasunduan nila ng madam, panghihinayang niyang ani. Kinabukasan, pumasok si Maricar na medyo masakit ang ulo. Hindi kasi siya nakatulog ng maayos sa kaiisip. Kaya ang ending, eto, at ang itim niyang eye bags niya. Aga-aga chismisa na? Pabiro niyang wika nang madatnan ang mga kasamahan na nag-uumpukan at mukhang mga aligaga. Sinasadya niya iyon para hindi na mapansin ang mga mata niya. Ang kukulit pa naman ng mga iyon. Hala Marie, ba't ngayon ka lang? Be prepared and fix yourself, girl. Bilis. We need to be presentable sa harap ni Dr. Hat. Kinikilig na wika ni Mia. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Maricar. Ang kaninang matamlay niyang aura, ngayon daig pa niya ang nakalaklak ng energy drink. Bakit ngayon na? Di ba next week pa? Nauutal niyang tanong, ngunit wala man lang ni isa sa kanyang nag-abalang sumagot. Dahil ang lahat, abala sa pagpapaganda. Tarantang nag-iisip si Maricar kung ano ang gagawin niya para makalis kaagad sa lugar. Ano bang excuse ang idadahilan niya? Sa kabilang banda naman, kani-kanina lang, nang papasok si Franco sa elevator kasama ang head doctor na daddy ni Xander, natigilan bigla ang binata. Di sinasadyang mapalingon si Franco sa pasara na elevator sa tapat ng kanyang kinatatayuan. Uncle, nakita mo po ba yung babaeng pumasok sa tapat? Turo ni Franco sa kasasara lang na elevator sa tapat. Baka isa sa mga intern iho. Tugon ng head doctor na daddy ni Xander. Hindi nakapagsalita ang binata. Nauwi tuloy siya sa isang malalim na pag-iisip. Sobrang pamilyar kasi kay Franco ang tindig ng dalaga kahit kalahati lang ng mukha nito ang nakita niya. At ang hindi may paliwanag niyang kaba ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa na hindi niya mawari kung bakit. Hindi na mapalagay si Franco buhat noon. Kaya, imbis na sa head doctor's office siya dumiretso, bigla tuloy siyang tumuloy sa ward ng mga intern. Kaya naman, come on interns, get ready. Dr. De La Merced is on his way to meet us. Tawag pansin ng isa pang doktor na kararating lang. What? Tarantang tugon ng mga kababaihan. Butil-butil na pawis ang naglalabasan sa noo ng dalagang si Maricar. Lalabas pa lang sana siya, pero paano na? Tiyak masasalubong niyang lalaki. Okay ka lang, girl? Namumutla ka. Nag-alalang tanong ni Mia habang abala sa pagliligpit ng mga pampaganda. Hindi eh. Masakit kasi ang tiyan ko. Pagdadahilan ng dalaga, ngunit sa loob-loob niya, sigurado siyang hindi na siya makakaiwas pa. Pumwesto si Maricar sa pinakalikod na bahagi, malapit sa pinto. Nananatili siyang nakayuko habang ang mga kasamahan niya ay abot tenga ang mga ngiti habang bumabati with a kilig factor pa. Bago nagsalita ang binata, pasimple mo na niyang hinahagilap ang babaeng kani-kanina lang nakita niya sa may elevator. Nadismaya siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, tanda ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya nakita ang babae. Habang nagsasalita si Franco,
Napansin niya ang isang bulto ng tao na dahang-dahang lumapit sa may pinto habang sinusubukan namang pigilan ng isa pang babae. Sure si Franco na ito na nga ang babaeng nakita niya kanina sa tapat ng elevator. Hinayaan ni Franco ang dalawa na maghihilahan sa isa't isa sa bandang likuran. He was pretending na walang napansin. Ilang saglit pa'y tinapos na ng binatang doktor ang maikli niyang pagbati at nag-iwan siya ng isang makalaglag paldang ngiti. Nagmamadaling sinundan niya ang mailap na dalaga matapos siyang malaman kung saan ito pumunta. Halos 30 minuto nang lumipas, nananatili pa rin si Maricar sa loob ng restroom. Sinisigurado kasi niyang nakaalis na ang binata bago pa siya lumabas. Nang matiyak niyang kalmado na siya at mukhang tahimik na ang labas, saka pa siya nagdesisyong lumabas. Habang si Franco matyagang nagaantay sa labas ng restroom kung kailan lalabas ang babaeng kanina pa niya inaabangan. Sigurado siyang nag-iisa lang ito sa loob dahil hinaharang niya ang lahat ng mga gustong gumamit ng banyo. Walang kakurap-kurap siyang nakatitig sa pabukas na pinto. Mas lalo pang nanlaki ang mga mata niya nang tumambad mismo sa kanyang harapan ang mukha ng babaeng iniluwa ng pinto. Napanganga si Franco at hindi nakapagsalita. Umurong bigla ang dila niya. Ang mga salitang hinahanda niya kanina pa, dala ng pagkainip, ay biglang naglaho, samantala napaatras naman ng isang hakbang si Maricar. Hindi niya mawari kung ano ang dapat niyang gawin. Isasara ba niya ang pinto o tumakbo palayo? Maricar! Madamdaming salita ng binata. Hindi nakasagot si Maricar. Sa halip, nagmamadali siyang umalis. Walang lingon-likod niyang iniwan ang binata. Hindi nakapag-isip ang dalaga dahil sa sobrang kaba. Halo-halo na ang nararamdaman niya sa mga oras na yun. Kaba at takot. Kaba dahil sigurado siyang mabubunyag na ang sikretong pinakatago-tago. At takot dahil baka kung ano ang gawin ng binata sa oras na malaman nito ang katotohanan. Nalilito ang dalaga. Gusto niyang umalis pero hindi maaari. May mga pasyente pa siyang dapat na asikasuhin at yun ang kanyang priority. Oh, Marie, anong nangyari? Tanong ni Sander nang magkasalubong sila sa pasilyo. Kanina pa kita napansing hindi okay. Why? Mahinahong tanong ng binatang intern habang hawak nito ang magkabilaang balikat ng dalaga. Xander! Baritonong tinig na alam ng dalaga kung sino ang nagmamay-ari. Sabay silang napalingon. Hanap ka ni Uncle. It's urgent. Wika nito na may maotoridad na utos. Walang nagawa si Xander kundi iwanan ang dalaga at nangakong babalik ito kaagad. Walang sabi-sabing hinila ni Franco. Sa isang tahimik at saradong kwarto ang dalaga. Mahigpit na yakap ang kaagad na sumalubong sa dalaga pagkasara pa lang ng pinto. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya. All these years, buhay ka pala. Lumuluhang wika ng binata. Pero, wala akong pakialam. Untag ng binata. Sa pagkakataong iyon, hindi na hinayaan pa ni Franco na magsalita pa si Maricar. Sa mga oras din na iyon, napagtagpi-tagpi ng binata ang buong kwento. Kaya pala inutos ng kanyang daddy na unang puntahan niya ang hospital branch nila sa Cebu. At kung bakit biglang tumutol ang mami niya. Yun din ang dahilan kung bakit mas napaaga ang pagdating ni Franco sa Cebu instead na sa next week pa. Hindi na kailangan pang magpaliwanag si Maricar. Gets na ng binata kung sino ang may kagagawan ng lahat. At dahil nga na ina naman niya ang may kagagawan, pinipilit niya ang kanyang sariling patawarin ito. Pero ang muling magtiwala sa kanyang mommy ay hindi na mangyayari pa.
Gulantang ang lahat ng mga ka-enter ni Maricar, pati ang buong hospital. Nayanig sa katotohanang isiniwalat ng itinuring nilang Dr. Hot. Samantala, umusok ang ilong ng matapobreng madam. Kaagad niyang nabalitaan ang kahibangang ginawa ng kanyang anak. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matatanggap si Maricar. Kung hindi lang dahil sa chairman na nakaratay, baka lumipad na siya patungong Cebu para ipamukha sa babaeng oportunista na wala pa rin itong puwang sa kanilang pamilya. Doon na napilitang magsalita ang chairman. Napuno na siya sa sobrang kayabangan ng asawa niya. Manahimik ka na, Chona. Sa ginawa mo, mas lalong lumayo ang loob ng anak mo sa'yo. Nakalimutan mo na ba kung sino ka noon? At kung ano ang ginawa mo noon para lang marating mo ang kinatatayuan mo ngayon? May kahinaang wika ng chairman, ngunit malinaw pa ring narinig ni Chona. Ang totoo, matagal nang ibinao ng chairman sa limot ang ginawa ni Chona noon. After all, natutunan na rin naman niyang mahalin ng asawa paglipas ng panahon. Anak si Chona ng kusinera ng De La Merced family noong araw. Hindi na nga ito nakapag-aral ng college noon dahil nga hindi sapat ang sinasahod ng nanay niya bilang kusinera. Lalo pa at 5 silang magkakapatid. Kaya naman, ilang beses niyang sinubukang akitin ang nag-iisang anak ng amo ng nanay niya. Ngunit hindi siya nagtagumpay hanggang sa naisipan niyang pikutin na si Enrico. At doon na siya nagtagumpay. Dahil sa nangyari, pilit na ipinakasal si Enrico at Chona kahit na may kasintahan pa noon ang binata. Isang dakilang gold digger ang tawag kay Chona ng mga tao na nakakaalam sa nangyari. At napatunayan iyon dahil ang buong pamilya ng babae naiahon mula sa kahirapan. Hanggang sa paglipas ng mga taon, nakalimutan na ang pangit na kwento ng buhay ni Madam Chona. Ngayon, Chona, naalala mo pa ba? Paalalang tanong ng kanyang asawa. Hindi nakapagsalita si Chona. Nahalata ang pag-iwas niya sa tanong ng asawa. Patunay lang na hindi pa rin bumababa ang kayabangan ng babae. Napapailing na lang ang chairman. Tahimik na dumating ang magkasintahan sa hospital. Magkahawak kamay ang dalawa patungo sa kwarto kung nasaan inuokupa ng chairman. Laking pasasalamat ni Franco at mild stroke lang ang nangyari sa kanyang daddy. Ilang araw na lang makakauwi na rin ang chairman. Natuwa naman ang chairman dahil sa wakas nagkita na rin muli ang magkasintahan. Laking pasasalamat ng dalawa at isa ang chairman sa dahilan kung bakit nananatili pa rin si Maricar sa De La Merced College na hospital. Ngayon, panahon na para ipasa sa bunsong anak ang responsibilidad bilang new chairman of the company. Kailangan kasi ng total recovery ng daddy ni Franco. Samantala, tahimik lang na parang walang nangyari nang magkita si Franco at ng kanyang mommy. Walang panunumbat at walang diskusyon na naganap. Wala nang kailangan pang ipaliwanag. Sapat ng patunay ang pinagtagpi-tagping kwento para maisiwalat ang katotohanan. Ramdam ni Franco na wala pa ring pinagbago ang kanyang ina. Kaya naman, hinahayaan niya na lang ito. Nauna nang pinakasalan ni Franco ang long-time girlfriend niya para makasigurado siyang hindi na siya iiwan pa ng dalaga. Matiim namang nangako ang dalagang hindi na mangyayari pang muli niyang iwan ang kanyang asawa. Isang taon nang lumipas, isinilang ni Maricar ang kanilang panganay. Tuwang-tuwa naman ang dating chairman. Kamukhang kamukha daw kasi ni Franco ang kanyang apo noong kabataan nito. Hindi lang mukha ang minana ng bata, kundi
pati ugali pa ng ama. Samantalang si Madam Chona, mataas pa rin ang tingin sa sarili. Natatawa na lang ang mag-asawang Maricar at Franco. Akala ba nito hindi nila alam na lihim nitong hinihiram ang kanyang mga apo sa tuwing nasa trabaho ang mag-asawa. Hinahayaan na lang ni Maricar ang biyanan. Pasasaan ba't lilipas din ang panahon na balang araw maglaho din ang galit nito sa kanya. Lalo na ngayong minana pa ng bunso niyang anak na babae ang malditang ugali ng kanyang biyanan. Naging abala man ang mag-asawa sa kanilang mga trabaho, ngunit hindi pa rin nila pinabayaan ang kanilang pamilya. Bagay na labis na hinahangaan ni Franco sa kanyang pinakamamahal na asawa.